Naging seryoso naman ang mukha ng ating bida. At sinabihan niya si Ningxian na ang yabang nito, bakit ganitong tao ang nagustuhan ng original Zhang Ruokan. Ngunit dagdag pa ni Ningxian. Tinawag niyang pinsan ang ating bida, at isa pa, sana ay hindi siya masyadong malungkot. Sa loob ng 3 buwan, pagkatapos makumplito ng prinsipe ng komandante ang kanyang pagdadalisay. Ngumiti naman ito at sarkastiko pa nitong sinabi, na siya ay ikakasal na sa ika-7 prinsipe. Ngayon, dapat sumuko na si Chen para hindi na nito manghabol pa. Natuwa naman ang mga hangal sa kanilang narinig. Ito daw ay magiging kawili-wiling panuurin. Hindi hihimatayin sa galit ang pang-9 na prinsipe, tama, kung mangyayari daw iyon ay sobrang nakakatawa daw ito. Ngunit wala naman naging reaksyon ng ating bida sa mga pinagsasabi ni Ningxian. Ngunit hindi naman makapaniwala nito na parang wala lang kay Chen ang kaganapang ito. Sinigawan pa niya ito, kung hindi man lang niya tanungin kung ano reason kung bakit siya ikakasal sa ika-7 prinsipe. Sumagot naman ang malumanay ang ating bida. Siya ay naruroon sa kanyang seremonya ng pakikipag-ugnayan upang mag-alay ng kanyang pagbati. Kung wala ng iba, gusto na nitong hanapin ang kanyang ina ngayon. At biglang napalingon si Chen at nakita nito ang kanyang ina na lumuluha. Agad naman niya itong nilapitan at hinawakan niya ito sa balikat at tinanong nito kung ano ang nangyari. Subalit agad naman na sinabi ni Lin na walang nangyari at babalik na daw sila sa kanilang tahanan. Ngunit dumating naman ang kanyang kapatid habang dala nito ang isang libro. At kasama nito ang isang babae na dala nito ang Mero Washang liquid. At agad naman nitong ipinaliwanag ito. Ito ay isang hanay ng mga kasanayan sa pagsasanay na tinatawag na T-formula. Bagamat ito ay hindi isang advanced na kasanayan sa pagsasanay, ito ay makakatulong sa kanya upang makumplito ang paghuhugas ng utak at paglabas sa mga channel, ito ay dapat na sapat para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, pareho tayo ng mga meridian ng dugo sa pamilyang Lin, maaari mong dalhin ang 2 bote ng Mero Washang liquid sa kanilang pag-alis. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Lin, ito'y natuwa matapos makita ang dala ng kanyang hangal na kapatid. Sinabihan niya si Chen na magpasalamat sa kanyang uncle. Subalit napaisip naman ang ating bida habang ito'y naiinis. Hindi nakakapagtaka kung bakit parang umiyak ang kanyang ina, tiyak na tiniis daw nitong mapahiya upang matanggap ang kasanayan sa pagsasanay. Agad naman nitong inaya ang kanyang ina na umalis na sila. Hindi daw nila kailangan ng kawanggawa mula sa pamilyang Lin. At makikita naman natin na dinaanan lang nila ang hangal nitong uncle. Ngunit ngumiti naman ng nakakaluko ang mga couple na ito. At sinabihan nila ang ating bida. Sino daw siya sa tingin niya, isang taong mahalaga. Wika naman ni Ningxian sa kanyang ama, na tila nag-iba ang kanyang pinsan. Sumagot naman ang kanyang ama. Yumuko na nakuha na niya ang sagradong marka, natural lang sa kanya na medyo hindi sumusuko. Dagdag pa nito, hindi na kailangan pang pansinin siya ay tumutok lamang sa iyong sarili. Agad naman na sumang-ayon si Ningxian, na tama daw ang kanyang ama, ay nakatakdang mapa, bilang sa 2 magkaibang mundo pa rin. At tinignan niya ang ating bida habang ito'y paalis sa kanilang teritoryo. Nalipat naman tayo ng eksena, kung saan nakauwi na sila Chen at ito'y nagkukultivate, at iniisip nito, upang makapasok sa kalagitnaan ng yugto ng Yellow Realm, kailangan nito ng mas maraming Mero Washang liquid. Ngunit ang isang bote ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 pilak na barya, saan siya kukuha ng ganito kalaking pera. At biglang natuwa ang ating bida. Alam daw nito na maisusulat nito ang lahat kung ang martial art techniques na nabasa niya sa past life nito at naibenta niya ang mga ito. Ang mga kasanayan sa pagsasanay at martial technique ay inuri sa 5 yugto: human, spiritual, ghost, king, god. Ang mga kasanayan sa pagsasanay at martial technique ay inuri sa 5 yugto: human, spiritual, ghost, king, god. Napahawak naman sa mukha ang ating bida at sambit pa nito. Banal na kasulatan ng Empyrean ni Emperor Ming, at ang Dragon at Elephant Proj na ay parehong banal na antas ng mga bagay sa buong larangan ng Kunlun, kaya hindi ito maipagbibili. Ngunit natatandaan nito ang ilang iba pang mababang uri ng pagsasanay at mga martial technique. Agad naman na tumayo si Chen at nagtungo ito sa lamesa at kinuha niya ang brush para isulat ito. Ngunit kahit na ang mababang uri ng pagsasanay at martial techniques ay pumukaw ng mga bagay-bagay sa Yanwu Commandery.
Ang mga libro ng martial technique ay hindi madaling makopya o may print gamit ang kanyang kasalukuyang pag-unawa sa pagguhit ng isang mid-class na pamamaraan ng espiritual na yugto ay ang kanyang limitasyon. Ang pinakamababang antas ng martial technique na natatandaan nito ay ang mababang klase ng espiritual na yugto. At kanyang iginuhit ito sa malinis na papel ang kumpletong paggalaw. Ngumiti naman ang ating bida habang sinabi nito, maaari itong ituring na isang nangungunang pamamaraan kahit para sa malaki, pamilya tulad ng mga Lin, ang kanilang pinakamalakas na pamamaraan ay ang mababang uri ng espiritual, at kukuha ng isa o dalawang set, higit sa lahat, bilang mga natatanging pamamaraan ng pamilya. Ang sagradong kasanayan sa espada na ito, ay tiyak na kukuha ng magandang presyo. Sa kalagitnaan ng gabi ay lumabas ang ating bida sa kanyang silid para pumunta sa martial market, ngunit meron dalawang gwardiya ang nagbabante sa labas. Nagsaad naman ang isang gwardiya, ika-9 na prinsipe kung saan daw ito pupunta sa kalagitnaan ng gabi, sumagot naman ang ating bida, at kailangan pa nitong magdahilan para payagan siya ng mga ito. Gusto niyang pumunta sa mansyon ng Lin para bisitahin ang pinsan nito na si Ningshan, at agad niyang inutos sa kanila na buksan ang gate ngayon. At nang makalabas na ang ating bida, ay nasambit naman ng dalawang guard na ito, at ipinarinig pa nila kay Chen kung bakit daw siya matigas kung hindi siya anak ng prinsipe ng komandante ng Yunwo ay maraming beses na siyang namatay. Ang henyo ng pamilya Lin, si Lin Ningshan, ay malapit nang ipakasal sa ika-7 prinsipe, nakita nitong hindi pa siya sumusuko, napakatanga. Subalit sa mga pinagsasabi naman ng dalawang hangal na ito, na talagang ipinarinig pa nila ito sa ating bida, ngunit hindi na lang pinansin pa ni Chen ang mga sinabi ng dalawang ito. Na kahit masakit sa kanyang kalooban, at tuluyan na itong umalis, at inilabas nito ang kanyang mantle cloth, agad naman itong isinuot at nagpatuloy na ito sa kanyang paglakad. Ang martial market mismo ay nahahati sa 5 lugar, ang pill market, weapon market, beast market, slave market, at central auction. Sa isang tiyak na lawak, tinutukoy ng martial market ang mga ups and downs ng Yunwo commandery, kaya mahigpit ang commandery sa pamamahala nito, tanging mga mandirigma o maharlika lamang ang may mga kwalipikasyon para makapasok sa martial market. At makikita naman natin ang 3 gwardiya ba nagbabante sa labas. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang naka-rating ang ating bida sa nais nitong puntahan. Sa pamamagitan lamang ng pag-auction ng Sacred Sword Skill, sa Central Auction ma-maximize ni T ang kanyang kita. At ilang segundo pa at tuluyan na siyang nakapasok sa loob, at agad siyang sinalobong ng magandang babae na may naglalakihang mga kahon. At sinabihan siya nito kung ano daw ang kanyang may paglilingkod. Agad naman na nagsalita ang ating bida. Gusto daw nitong makita ang Superior Deacon ng Central Auction. At sinabi naman ng magandang babaeng ito, na ipapaalam niya sa Superior Deacon, gayunpaman siya ay karaniwang abala sa pagtanggap ng mga customer ng VIP, mangyaring maghintay ng ilang sandali. At agad nang umalis ito, ngunit napaisip naman ng babaeng ito, kung sino sa lupa ang ating bida, hiniling na makipagkita kaagad sa Superior na Deacon pagkatapos ng kanyang pagdating, dapat siyang seryosohin. Ngunit habang nag-aantay si Chen ay agad naman na bumalik ang babae at kasama nito ang Superior Deacon. Subalit sa paglapit ng Superior Deacon ay agad naman nitong nakita ang sapatos ng ating bida. At sambit pa nito, ang taong ito ay nakasuot ng Kylan Gold Gilded Boots na tanging mga tao sa Royal Palace ang maaaring magsuot. Agad naman nitong inaya si Chen na sumunod sa kanya. Ngumiti naman ang ating bida. Sinadya nitong isinuot ang mga sapatos na ito, upang mapabilib ang iba dahil ang isang pamamaraan ng espada ng mababang uri ng espiritual ay pagnanasa ng marami, hindi ako sapat na malakas para protektahan ang sword technique ngayon. Agad naman silang nakarating sa loob. Nagsalita naman si Chen at sinabihan niya ang principal appraiser, na gusto nitong mag-auction ng isang kayamanan. Inilabas nito ang crystal at bigla itong lumiwanag, at inilabas nito ang isang libro na The Sacred Sword Skill, at ipinaliwanag nito, na ito daw ay ang pamamaraan ng espada ng mababang uri ng espiritual na yugto. Agad naman kinuha ng principal appraiser ang libro. At agad naman nitong binuklat at nakita naman nila ang mga nakaguhit dito, wika pa nila. Ito ay tiyak na isang sword technique kung ang mababang uri ng espiritual.
Subalit bigla naman nagsalita ang Superior Deacon, sa pagkakataong iyon, ang panimulang bid para sa Sacred Sword Skill ay 200,000 silver coins, ngunit kailangan munang i-verify ng mamimili na ito ang tunay na mababang klase ng mga paggalaw ng espiritual na espada, kung hindi, ang auction ay magiging invalid. Ngunit naging seryoso naman ang ating bida at ito'y sumagot. Ang lahat ay maaaring magpatuloy ayon sa mga patakaran ng auction house. Pagkalipas ng ilang oras, at bumalik naman ang magandang babae na may naglalakihang kahon, para iulat sa ating bida, na ang kanyang Sacred Sword Skill ay binili ng head ng pamilya Lin sa halagang 1,240,000 pilak na barya. Nabigla naman si Chen sa naiulat sa kanya at napaisip pa ito. Kaya daw ang pamilyang Lin ang nanalo ng Sacred Sword Skill mula sa 1,240,000. Agad naman na bumalik ang Superior Deacon, at kasama nito ang kanyang uncle at si Ningshan. Formal naman sinabi ng Superior Deacon sa dalawang, na ang ating bida daw ang siya ang nagbebenta ng Sacred Sword Skill. Subalit nakita naman ng hangal ang suot na sapatos ng ating bida. Sambit pa ng kanyang uncle, ito ang mga maharlikang pamilya Kylan Gold Gilded, maaaring ang taong ito ay isang mahalagang tao sa palasyo. Agad naman lumapit si Lin at nagpakilala ito kay Chen na siya daw ay ang head ng Lin family, at inaalam nito ang pangalan ng ating bida. Hindi nito makilala si Chen dahil nakabalot ang kanyang mukha ng mantle cloth. Sumagot naman ang ating bida. Hindi na daw kailangang malaman pa ang kanyang pangalan, narito ang mga matatamis na formula ng sagradong kasanayan sa espada at mga larawan ng paggalaw ng espada, paki-verify ang mga ito. Agad naman nitong binuklat ang libro at bumungad sa kanya ang mga sword movement na iginuhit ng ating bida. Wika nito, ito ay talagang swordsmanship ng mababang uri ng espiritual at saka, ito ay may sword movement graphics na iginuhit ng hinalinhan mula sa Heaven Realm. At dagdag pa nito, ang pundasyon ng pamilya Lin ay magiging mas malakas dito. Agad naman nitong itinagi sa kanyang damit at sinabihan niya ang ating bida, na isang top class ang series of sword technique na ito, sulit na bilhin. Nagpasalamat naman ito dahil sa kanyang pagbenta nitong treasure, at aalis na daw sila. Ngunit sa kanilang pag-alis ay nagsaad naman si Ningshan sa kanyang ama, na parang nakita na daw nito at pamilyar ang lalaking iyon sa kanya. Sumagot naman ang kanyang ama, naisip din daw nito na, maaaring nakita niya siya sa palasyo, gayunpaman, hindi siya ordinaryong lalaki at baka nakakatakot ang totoong pagkatao niya. Ngunit paano daw nasabi ng kanyang ama ang ganong bagay? Agad naman na ipinaliwanag ng kanyang ama, dahil basa pa rin ang ipinangguhit na tinta ng Sacred Sword Skill sa libro. Ibig sabihin, ang mga graphics ay iginuhit ngayon, gayunpaman, ang sinumang may kakayahang gumuhit ng sagradong sword skill ay dapat na superior ng Heaven Realm. Nagulantang naman si Ningshan sa kanyang narinig sa tinura ng kanyang ama, isang superior ng Heaven Realm, at sinabihan niya ang ama nito na kahit ang kanyang lolo ay hindi pa nakakarating sa Heaven Realm. Nagtanong naman si Ningshan sa kanyang ama, kung siya ay isang taong may mataas na kahalagahan sa palasyo, hindi niya dapat kailanganin ang mga pilak na barya, kung bakit siya nagbebenta ng isang espiritual na pamamaraan ng espada sa entablado sa auction. Agad naman na sumagot ang kanyang ama, mayroong 8 martial arts kung ang Royal Family, arts ng Royal Family, ngunit ang Sacred Sword Skill ay hindi isa sa kanila. Hindi na tayo dapat mag-imbestiga pa dahil hindi natin kayang masaktan muli. Ningshan, ikaw ang may sagradong marka ng sword technique, kaya ikaw ang pinakamahusay na kandidato para sanayin ang sagradong kasanayan sa espada na ito, kung makakabisado mo ang unang sining ng mga diskarte sa espada sa loob ng 3 buwan, tiyak na sisikat ka sa year-end assessment. At agad naman na sumang-ayon ito. Nalipat naman tayo ng eksena. At nagtungo na nga sa pill market ang ating bida, mula sa perang natanggap nito 1,200,000 silver coins ang nadeposito sa VIP card na ito ng Marshall Market Bank. Naubos nito ang 20,000 pilak na barya para sa espiritual na kristal at ipinabigay sa kanila ang natitirang 8,000 pilak na barya sa kanya. Sa pagpasok nito sa loob at tinawag niya ang tindero, nabigyan daw siya ng 20 bottle ng Mero washing liquid, 200 pellets ng blood pills, at energy pills. Ang pagpino ng pulbus at mga table tas ng enerhiya at mga table tas ng enerhiya ay maaaring mapataas ang aking paglilinang ng mabilis, kaya sulit ito kahit na mahal. At muntik pa nitong makalimutan ang isang kailangan niya,
At dagdag pa nito sa seller na kukuha siya ng regenerating ointment. Nalipat naman tayo ng eksena, kung saan makikita natin ang ating bida na nakabalik na ito sa kanyang tahanan. Ngunit nakita nito si Yun-er na nasa labas. Napalingon naman si Yun-er at nakita niya si Chen-er at sinabihan niya ito kung bakit hindi pa siya natutulog sa ganitong kalagitnaan ng gabi. Subalit lumapit naman ang ating bida at ngumiti ito at sinabihan niya si Yun-er na ang kanyang hawak ay ito ang regenerating ointment na binili niya para sa kanya, makakatulong ito ng mas mabilis na gumaling ang natamo nitong pinsala. Natuwa naman si Yun-er matapos matinggap nito ang ibinigay ng ating bida. Saad pa nito, sinabihan niya ito kung saan siya kumuha ng pera para mabili ng regenerating ointment na ito, kahit na ang pinakamababang grado ng regenerating ointment ay hindi bababa sa 200 silver coin, ang mas maganda ay nagkakahalaga pa ng hanggang 500 silver coins. Subalit sambit pa ni Chen-er kay Sister Yun, na may mga sikreto siya na hindi niya masabi sa kanya ngayon, sana ay may lihim daw nito at huwag ipaalam sa kanyang ina. At agad naman na sumang-ayon ito sa tinura ng ating bida, napaisip naman si Yun na ang ikasyam na prinsipe ay malamang na nakatanggap ng isang mahusay na pagkakataon, marahil siya ay maaaring maging isang superior ng martial arts sa hinaharap. Ngunit dagdag pa ng ating bida, habang pinagpapawisan ito, at sinabihan niya si Yun-er na sana masabi sa kanya ang totoo tungkol sa pinagtataka niya, kapatid ng head ng Lin ang kanyang ina, bakit siya itinakwil. Sa lahat ng relasyon kasama ang mga pamilyang Lins, ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Subalit nalungkot naman ang mukha ni Yun-er, at sinabi nito sa ating bida, na dati lagi siyang may sakit at nanghihina kaya inilihim para sa kalusugan nito. Pero dahil nabuksan na daw nito ang kanyang sagradong marka ay sasabihin na daw sa kanya ito ngayon. Sa malamang ay naaalala pa nito si Lin Chenyo, ang dakilang henyo ng pamilya Lin, siya ay kapwa ang iyong pinsan at ang panganay na anak ng pinuno ng mga Lin, sa edad na 17 pa lamang, naabot na niya ang pagtatapos ng Yellow Realm. At dagdag pa nito, ngunit 3 taon na ang nakalilipas, sinaktan ni Lin Chenyo ang isang mas pambihirang henyo, ang kanyang mga binti ay napilayan, at siya ay ipinadala sa celestial na bilangguan. Sumagot naman ang ating bida, paano daw nangyari iyon? Ang pamilya Lin ay itinuturing na isa sa mga dakilang pamilya sa komandante ng Yanwu, sino ang maglalakas loob na ay pakulong ang dakilang henyo ng pamilya Lin, mas maimpluwensya ba ang background ng taong iyon? Agad naman ipinaliwanag ni Yun-er ito. Eksakto ang taong nasaktan ni Lin Chenyo ay ang ikapitong prinsipe, ang pinakamaliwanag na bituin ng komandante ng Yanwu, kumpara sa kanya, kahit sino pa ay magiging walang kinang. Sa mga tinura ni Yun-er at naliwanagan ang ating bida sa nais nitong impormasyon. Subalit hindi pa tapos si Yun-er at naiyak naman nitong sinabi sa ating bida. Pagkaraang makulong si Lin Chenyo, agad na pumasok sa palasyo ang pinuno ng Lins at nakiusap kay concubine Lin na umapela sa prinsipe ng komandante, kung nailigtas si Lin Chenyo. Ang pamilyang Lin ay handang magbayad ng anumang halaga. Natural na hiniling ng kanyang kamahalan na panatilihin ang prinsipe ng komandante, naharangin lamang ng reyna, nagtalo sila, at galit na hinatulan ng reyna ang babae na ang kanyang ina na si concubine Lin na hampasin ng 30 beses, pagkatapos nito, ang kanyang kamahalan ay karaniwang nasa gate ng kamatayan. At sa nalaman ni Chen-er na impormasyon, ito ay nanginig sa gihil at isinarado nito ang kanyang kamao. Naging seryoso naman ang mukha nito. At sabing may nagawa ba ang Commandery Prince tungkol dito? Agad naman sumagot si Yun-er. Ang ikapitong prinsipe na pinakamatalino at kaya mahal na anak, ang prinsipe ng komandante ay nag-imbestiga sa katotohanan at natuklasan na ito ay ganap na kasalanan ni Lin Chenyo, halos patayin niya ang ikapitong prinsipe. Ang pangyayari ito ay nagalit sa Commandery na prinsipe, at naniniwala siya na ang kanyang kamahalan ay hindi makatwiran. Noong una, hinahangaan niya ang concubine Lin ngunit pagkatapos ng nangyari ay nagsimula siyang tretuhin ng mas malamig, hindi naunawaan ng pamilya Lin ang paghihirap ng kanyang kamahalan, at dahil hindi sila maglakas loob na saktan ang ikapitong prinsipe at ang reyna, ibinato nila ang kanilang galit sa kanyang kamahalan, naniniwala sila na kasalanan niya ang pagkawala ng isang mahusay na henyo sa pamilya. Mula noon, tumanggi silang kilalanin siya bilang pamilya. Akala naman ng ating bida ay pinatay si Lin Chenyo. Agad naman sinabi ni Yun-er na hindi siya pinatay, at agad niya itong pinatawad siya ng ikapitong prinsipe. Ang parusa niya ay ang maging lingkod ng ikapitong prinsipe, isang beteng,
At sabay tulo ng luha nito, nagulantang naman ang ating, wika pa nito, ang pinakadakilang henyo ng pamilya Lin ay naging isang eunuch at naging kaaway nilang lingkod. Ito ay malaking kahihiyan sa pamilya Lin, saad naman ni Yun sa ating bida, kaya hindi daw nito maintindihan, kung ang pangyayari ay nagpahiya sa kanila. Kung gayon bakit ang pinuno ng mga Lin ay nagpapakasal sa kanyang anak na babae sa ikapitong prinsipe, ngunit wika naman ni Chen sa kanyang talento, ang ikapitong prinsipe ay magtatagumpay sa trono at maging the Lord ng Yanwu Commandery. Ang mga Lin ay kailangang ayusin ang mga relasyon sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Ang isang arranged marriage ay ang pinakamahusay na pagpipilian, at dagdag pa nito. Dahil ang Lin Great Genius ay si Bao na isang lingkod ng ikapitong prinsipe, ang tensyon sa pagitan ng pamilya Lin at ng ikapitong prinsipe ay malamang na hindi kasing sama ng iniisip natin. Marahil ang kasal na ito sa pagitan nila Lin Ningshan at ikapitong prinsipe ay inayos ni Lin Chenyu. Natawa naman na sinabi ng ating bida. Nahula lang daw nito. Sa tingin niya ay dapat na silang magpahinga dahil malalim na ang gabi, at agad nang tumalikod si Chen at ito'y umalis. Ngunit habang paalis naman ito, ay sambit naman sa isipan ni Yun tila binago ng sagradong marka ang lahat ng Yun para sa kanya. Mula nung ito ay pagbubukas, kung malalaman ito ng kanyang ina ay matutuwa siya.